Paano nga ba ang tamang prayer o panalangin? If you remember, the Lord's Prayer was given to the disciples bilang tugon sa kanila nang lumapit sila at nagsabing, Panginoon, turuan mo kami kung paano manalangin. Sinagot sila ni Jesus at ang sinabi niya, when you pray, pray like this. At dahil dito, naniniwala ako na ang prayer na ito ay isang panalangin na hindi dapat uulit-ulitin lang at ire-recite lamang. Bagamat walang masama sa pagdarasal ng Lord's Prayer, word for word. Simply reciting the Lord's Prayer literally every time you pray means hindi natin nakuha ang itinuro ni Jesus sa kanyang mga disciples. Dahil kung gusto ni Jesus na word for word, dapat ang sinabi niya, when you pray, pray this prayer. Ngunit ang sinabi ni Jesus ay, when you pray, pray like this. And mahalaga na ma-distinguish natin iyon, kaya ngayon samahan niyo ako at ating himayin ang mga bahagi ng Lord's Prayer upang makita ang mga aral na maaari nating makuha para maakay tayo sa mas malalim na buhay panalangin. Maaring may nakapagsabi na sa iyo o narinig mo sa pari o isang pastor that it takes only about 28 seconds para i-recite ang the Lord's Prayer. Maaring iniisip nila na itinuturo ni Jesus na dapat maikli lang ang ating panalangin, hindi kailangan na mahaba o lumagpas kahit man lang sa kalahating minuto. They may quote verse 7 of Matthew 6 kung saan sinabi ni Jesus, when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. Ngunit ang ibig sabihin nito, ang panalangin ay dapat tapat at mula sa puso, hindi pa ulit-ulit ng walang isip o damdamin. Kaya't malinaw na ang nais iparating ng Panginoon dito ay hindi ang haba ng panalangin, kundi ang mga bahagi na dapat isama o i-incorporate para sa tama at may lalim na panalangin. And the best example ay si Jesus mismo, who on many occasions spent hours praying. Sa the Lord's Prayer, kung papansinin natin ang panalangin, ang mga unang petisyon ay tungkol sa pagpapalawak ng kaharian ni Kristo, kung saan nakasaad, Your kingdom come, your will be done. Sa Matthew 6:11 naman, makikita natin ang unang petisyon tungkol sa ating sariling pangangailangan, Give us this day our daily bread. Sa panahon at kultura ni Jesus, ang bread o tinapay ay katumbas ng kanin sa panahon natin. Ihinahain natin ito sa umaga, sa lunch or dinner, and for some, okay din kahit na sa merienda. Bread symbolizes our daily dependence sa providence ng Diyos para sa lahat ng basic needs natin. Jesus chose the word bread to represent daily provision. Pinaliwanag din ni Jesus ang ating dependence sa providence ng Diyos para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya mahalaga ang salitang daily, na hindi lang tayo dapat lumapit sa Diyos once a year o once a month or once every week, kundi araw-araw. Dahil ang totoo, every moment ay nakasalalay tayo sa kanyang kabutihan at providence. Ang salitang providence ay mula rin sa salitang provision, meaning ang providence ng Diyos ay tungkol sa kung paano niya pinupunan ang pangangailangan ng kanyang bayan. Araw-araw tayong nabubuhay dahil sa kanyang awa, biyaya at provision. Hindi dapat tayo mahulog sa pag-iisip na self-made tayo at kaya nating tugunan ang lahat ng ating needs by our own efforts alone. Next, Jesus said, and forgive us our debts as we forgive our debtors. At ito para sa akin ang pinaka-nakakatakot na bahagi ng Lord's Prayer dahil dito kasama ang bahagi ng confession at dapat naman talaga na bahagi ito ng ating daily prayer experience ang confession. Pero pansinin nyo ang paraan ng pagkakasabi dito, when we ask God to forgive us, sinasabi natin, forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Nakakatakot ito dahil para bang sinasabi natin, Lord, be as gracious to me as I am to those who have offended me. O Lord, please give the same proportion of mercy to me as I give to my enemies.
Ang nakakatakot dito ay kung kasing limitado ng aking forgiveness, ang forgiveness ng Diyos sa akin, if it is the same, then I am in deep trouble. Pero sabi mo, wait, hindi naman tayo kaaway ng Diyos, di ba? Remember that by nature, we are enemies of God. And when we sin, we become hostile to Him. So when we ask for forgiveness, Jesus said, ask the Father to forgive you in the same way you forgive those who trespass against you. Pero ang aral dito, we are not only dependent on God's forgiveness, but also responsible bilang mga pinatawad na tao na ipakita ang biyaya ng Diyos sa pakikitungo natin sa iba. Hindi ibig sabihin nito na obligated tayong magbigay ng unilateral forgiveness sa bawat taong nanakit sa atin. Ang dapat ay maging handa tayong magpatawad sa sandaling magsisi ang taong nagkasala. 7 times 7, sabi sa Matthew 18:22, meaning to forgive without limit. Pero hindi ito nangangahulugan na kailangan nating patawarin sila kahit hindi sila nagsisisi. Although may isa tayong halimbawa na ginawa ni Jesus who prayed for forgiveness even for those crucifying Him, Father, forgive them for they know not what they do. Hindi sila nagsisisi, nasa akto pa sila na nakakagawa ng kasalanan out of ignorance, kaya ipinagdasal ni Jesus ang kanilang kapakanan. Today, we are called to pray for our enemies, but at the same time, may mga proseso sa Old and New Testament kung saan pwedeng humingi ng redress o pagwawasto sa church authorities or even sa civil courts for wrongs committed. Kahit maaari tayong magbigay ng unilateral forgiveness, ito ay isang personal na desisyon. Ginagawa natin ito para bitawan ang galit, poot at paghihiganti kahit hindi humingi ng tawad, nagsisi o humingi ng kapatawaran ang nakasakit sa atin. Ginagawa natin ito para na rin sa ating sariling kapayapaan ng isip for our own well-being and peace. It helps us move forward and not be held captive by bitterness. We forgive them the way Jesus did by praying for them to know the truth. At kung tunay nga na nagsisi ang tao na nakasakit sa atin, this gives us the readiness to forgive when that time comes. Nagiging handa tayong magpatawad ng sincere at hindi na ganoon kabigat o kahirap sa ating kalooban. A short personal story. My father left to work abroad when I was only 1 year old. The youngest sa 5 magkakapatid, ang eldest namin that time was about 8 to 9 year old. For a few years, our tatay supported us by sending money, much like the OFWs of today. But after a while, he stopped. No letter, no explanation, just silence. When I was about 18, our eldest sister was able to find out kung nasaan yung tatay namin. She arranged for everyone to be home so that we can call him. During the phone call, ikinuwento niya yung hardships na nararanasan niya at that time, like losing his job and wala din siyang maayos na tirahan because palipat-lipat siya ng trabaho. But after this one call, wala na uli kaming narinig sa kanya. To cut the long story short, umuwi yung father ko when I was already 47 years old. Imagine, from 1 to 47. And first time ko siya makita ng face to face. Thankfully, by that time, I was already a Christian and I have forgiven my father for all the years that we, my nanay and siblings, have felt abandoned and rejected. May konting drama, lalo na sa sister ko who was only 3 when our father left to work abroad. But overall, by the grace of God, through our faith, naging maayos naman ang reunion namin. Kaya't sa bahagi na ito, Father, forgive them, for they not know what they do. Ipinapakita dito ni Jesus ang koneksyon ng ating vertical relationship sa Diyos at horizontal relationship sa mga tao sa ating paligid. Kaya kapag tayo naman ang nakagawa ng pagkakamali o kasalanan and na-realize natin ito at lumapit tayo sa tao na naagrabyado natin at humingi tayo ng tawad pero hindi tayo pinatawad right away or agad-agad, tandaan natin na kung hindi ito madali para sa atin, ganoon din sa ibang tao, dapat matuto din tayong magbigay ng sapat na panahon at space.
Now, after the confession part, Jesus said, "And do not lead us into temptation, but deliver us from evil." Madalas itong misunderstood, lalo na yung phrase na deliver us from evil. Ang unang bahagi, lead us not into temptation, parang sinasabi ng iba na tinutukso tayo ng Diyos magkasala. Pero sabi ni James, God never tempts anyone to sin. Temptation comes from within, mula sa ating sariling desires. Sa New Testament, ang temptation ay may dalawang gamit, testing at enticing to sin. Nung nabautismuhan si Jesus, the Spirit drove him into the wilderness to be tempted by Satan for 40 days. Hindi ito pagtukso ng Diyos kundi pagsubok. Sa simula ng paglikha, sina Adam and Eve ay nilagay sa garden at nilagay sa pagsubok. If they pass, great blessing. If they fail, catastrophic consequences. Ganon din kay Job. Tinanggalan siya ng protection at tinest kung magiging tapat siya sa Diyos. So when Jesus says, lead us not into temptation, hindi ibig sabihin na huwag tayong subukin ng Diyos, kundi, Lord, huwag mo akong ilagay sa posisyon na totally exposed sa assaults ng world, flesh, and the devil. Huwag mo akong alisin sa support system ng iyong biyaya. If you find yourself under church discipline, you should pray, Lord, please don't let me be cut off from the covenant community. Remember when Peter was told he would deny Christ, sabi ni Jesus, Simon, Simon, Satan wants to sift you like wheat, pero I have prayed for you. Ang point, huwag nating overestimate ang spiritual strength natin against evil forces. We pray, Lord, don't put me in a situation where I'm exposed and defenseless against Satan. Sa Old Testament, deliver us from the evil one, meaning si Satan. So ang panalangin ay humihiling ng protection mula sa kaaway at temptation. Finally, sa ending ng panalangin ayon kay Matthew, for thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Sa isang banda, ito ang pinakaimportanting bahagi. Sabi ko nga may dalawang bagay na dapat tandaan sa pagdarasal. Una, kung sino ang kinakausap mo. Pangalawa, kung sino ang nagdarasal. You must remember who God is and who you are. Sa dulo ng panalangin, muling ipinapaalala ang adoration at humility. Ang kaharian ay hindi sa atin, hindi tayo ang hari. Wala sa atin ang power at hindi sa atin ang kaluwalhatian. When we pray, we remember we are addressing the one who is absolutely sovereign, the King over all things, whose almighty power governs every part of the universe and whose glory he shares with no man.